So nawala yung focus natin sa impeachment ng Sara kasi naglabas sila ng diversion tactics nila na kung saan nahuli daw si Bato. Ilabas talaga nila yon para mawala sa focus ng mga Pilipino pagdating sa confidential funds ni Sara Duterte. O balik tayo sa confidential funds. Lahat naman siguro tayo nanonood ng trial, di ba? Lahat tayo nanonood ng impeachment trial ni Sara Duterte, no? So, narinig natin at nakita natin doon na may iba-ibang mga pangalan. Siyempre, hindi alam ng mga DDS yan kasi nasa 8 utos nila na huwag manood ng impeachment trial ni Sara. Di ba? Yung sigaw na sigaw sila ng katotohanan, pag nandyan na yung katotohanan, hindi nila tatanggapin. Sigaw sila ng katarungan at hustisya, pag nandyan na yung ebidensya, sila pa yung magagalit. Di ba? So, hindi mo talaga maintindihan kung ano talaga gusto ng mga zombies na to eh. Di ba? So, dito tayo sa confidential funds si Sara na kung saan ay sari-saring mga pangalan ang nandun. Nandun si Beregris Piatos, nandun si Rinan Piatos, si Nova Santos, nandun din, sino pa yun? Si Miko Harina, si Andilim, si Patiting, at marami pang iba na mga unique talaga ng mga pangalan. Wala naman problema sana kung mga unique naman talaga mga pangalan ng mga tao na yan. Ang problema lang is wala silang record or detalye man lang, walang pagkakakilanlan sa PSA. So, sino-sino yung pinaglilista mo, Sara Duterte? Diba? At hindi lang yan, may bago silang naratibo na pinalabas na ang sabi naman ni Kipay Chong nga gagagaga nga Picture Spidler, na ang sabi niya doon sa kanyang post ay buti naman daw kasi ang confidential funds ginamit daw sa gamot at pagkain. Huy, gaga! Ginawa mo namang tanga at bobo yung mga kauri mo mga DDS. Alam niyo mga kapwa ko Pilipino, huwag kayong magpapaniwala dito kay Kipay Chong na to. Dito tayo sa makatotohanan, animal, ginawa niyo pang hero si Sara Duterte dahil ginamit daw ang confidential funds dito sa gamot at pagkain. Hindi daw kagaya sa iba ng mga luxury low bags ang binibili. So ginawa mo pang hero ang magnanakaw sa confidential funds. Gaga ka nga, Kipay ka. O makinig mabuti, basahin ko mabuti sa inyo. Ilang beses ko sinabi sa inyo na mag-research kayo kasi maraming mapanlin lang na mga demonyo sa ngayon sa Pilipinas na niloloko ang mga kapwa Pilipino para sa mga idolo nila na mapabango at mapaganda ang pangalan. So bilang isang Pilipino, gamitin ang utak, mag-research kayo, kay libre lang man yan. No, huwag nating hayaan na manipulahin tayo ng fake news, manipulahin tayo ng propaganda. O ngayon dito, pag-usapan natin kung tama po ba na gamitin ang confidential funds sa pagbili ng pera at pagkain. Kasi yan ang pinaglalaban ngayon at naratibo ng mga DDS, lalo-lalo na itong si Kipay Chong. So, syempre, dahil kaibigan natin si Guli-Guli, tinanong ko siya, sabi ko, Guli-Guli, pwede po bang gamitin yung confidential funds, pambili ng pagkain at gamot at utak nitong Kipay Chong na to? Siyempre, ito yung sagot sa atin ng kaibigang Guli-Guli. Hindi po. Yan nabasahin ko. Baka sabihin nyo na naman na yan, nagbabasa ako. Binabasa ko talaga yan. Kasi nasa Google naman yan kung gusto mong pag-aralan. So ito, sabi ni Guli-Guli, hindi pinapayagang gamitin ang confidential funds, pambili ng pagkain, gamot, o iba pang uri ng medical at food aid at kahit utak ng Kipay Chong na manluloko na to. So, malinaw na hindi pwedeng gamitin ang confidential funds sa pagkain at gamot. Gagagaga nga manluloko nga Kipay. Eto, ayon sa COA, DBM, DILG, GCG, DND, Joint Circular Number 2015-01, ang panuntunan sa paggamit at pag-audit ng confidential at intelligence funds ay mahigpit na limitado ang paggamit ng pundong ito at hindi kasama dyan ang pagkain at pambili ng utak mo, Kipay Chong. Para saan ba ang confidential funds na ito? Para saan ba gamitin? Siyempre, nandiyan yung pagbili ng impormasyon, pag-upa ng sasakyan para sa confidential na operasyon, pagpapanatili ng safe house, at mga gastusing kaugnay ng pagbili at pag-upa ng kagamitan para sa intelligence or surveillance operation na hindi dadaan sa regular na proseso nang hindi makompromiso ang operasyon. So, pang intelligence yan dahil hindi pang medical, gaga. Oh. Diba? At nandito din yung pagbigay ng pabuya o reward sa mga kwalipikadong informante na hindi empleyado ng ahensya. Kipay Chong, alin nga. Walang kasama dyan ha. Ang pagbibigay ng tulong medikal at pagkain ay labas na sa otorisadong layunin ng confidential funds at hindi ito tinuturing na non-allowable expense or hindi pinapayagan sa ilalim ng patakaran ng pamahalaan ng pag-audit. Klaro, gaga. Manluloko ka talaga nga Kipay Chong pa. Diba? So, klarong-klaro
araw na ginagago kayo mga DDS ng mga vlogger nyo. Ginauto kayo, ginagawa kayong tanga. Minamanipula kayo, iniiba nila yung usapan, ginagawa kayong bubo, payag kayo. Saan ba ginagamit ang confidential funds? Siyempre, alam naman natin kung saan talaga ginagamit yan. Pero basahin natin para maintindihan sa mga syungaers. Oh. Ang confidential funds ay eksklusibong ginagamit para sa confidential na aktibidad na may direktang kinalaman sa pamansang seguridad, kapayapaan at kaayusan. So gaga, Kipaycho, wala dito medical. Hindi kasama medical dito at food mo, alinga nga. Kahit pambili nga ng utak mo, hindi dito kasama eh. Ayon sa Joint Circular Number 2015-01 ng Commission of Audit or COA at Department of Budget Management DBM, limitado lamang ang paggugol nito sa mga sumusunod. Number 1, pagbili ng impormasyon, pagbayad sa mga informante para sa datos na kailangan ng seguridad. Number 2, operasyong kontra krimen, pundo para sa surveillance, intelligence, operation laban sa illegal na droga, terorismo at smuggling. Number 3, mga safe house, pagpapanatili at pag-arkila ng mga ligtas na pasilidad para sa mga operasyon at saksi. Nandito din yung kagamitang confidential, pagbili o pag-arkila ng mga surveillance tools na hindi pwedeng dumaan sa karaniwang public bidding para sa hindi pagbunyag ng operasyon at pag-upa ng sasakyan, transportasyon, partikular sa paggamit ng sensitibong operasyon, pansiguridad, ganon alinganga. Ano ba yung mga bawal? Siyempre, bawal yung benepisyo ng empleyado. Bawal ito pabayad ng sahod, overtime, allowance o bonus ng opisyal na kawani. Gets mo? Ito, bawal din. Ang regular na gastusin, bawal gamitin sa araw-araw ng operasyon, expenses tulad ng kuryente, tubig, office supply, at kahit yung utak mo kay Paichong. Mga donasyon, bawal itong gamitin para sa donasyon, kontribusyon o tulong pinansyal or financial assistance. At nandito din yung informante sa loob, bawal bigyan ng pabuya o reward ang mga mismong empleyado ng gobyerno at ahensya. Ganon kay Paichong. Pwede ba wag niyong lukuhin yung mga Pilipino na ginagawa niyo pang hero yung mga magnanakaw ng confidential funds sa Pilipinas para sabihin niyo na buti pa nga ginamit sa gamot at pagkain, alinga nga, mali pa rin yung pinaglalaban mo, Kipaycho. Sa mga kababayang Pilipino, pag-isipan niyo mabuti, tingnan niyo mabuti kasi maging mapanuri tayo kasi marami talaga ditong mga demonyo sa Pilipinas na kaya nilang lukuhin yung mga kapwa natin mga Pilipino para sumunod at paniwalaan ang kanilang naratibo kahit alam nilang mali. So bilang isang Pilipino, may utak ka naman siguro, gamitin mo mabuti, ikaw mismo manaliksik, ikaw mismo mag-research para naman hindi ka mauto at maluko ng mga kagaya nitong Kipaycho na to.